Isang mapagpalang umagang muli sa umagang ito, sa araw ng linggo na kung saan tayo ay nagsama-sama upang magpuri sa Panginoon, salamatan siya, iwalatin ang pangalan niya. At ngayon, nasa panahon tayo ng pag-aaral ng kanyang salita. Sabi niya dito sa Efeso, sa mga aklat ni Pablo sa Efeso, chapter 2, verse 10. Sabi niya dito, sa ikalawang kabanata, talatang 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkikipagkaisa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inanda niya noong una pa man upang gawin natin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Manalangin tayo, Panginoon, salamat sa kabutihan mo, salamat sa salita mo. Dalangin po namin ang iyong pangunguna sa tulong ng Espiritu Santo. Alam po namin ang gabay ng pagpapaliwanag, ang gabay ng pangunawa at gabay ng pagkikinig ang siyang iyong ibibigay sa amin upang magawa namin ang pagkakataon na makita namin ang nais mo para sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pangunguna mula sa tagapagsalita hanggang sa mga tagapakinig. Salamat po, ito pong aming banalangin na may pagpapakumbaba sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Yung ating pong mensahe ay pinagmagatan natin tunay na pagkakakilanlan. Napakahalaga kasi ng pagkakakilanlan. Malaki ang ginagampanan ng pagkakakilanlan. Halimbawa, kagaya nung minsan ay kwento ko na may mga sundalo na kasi sa Japan meron silang mga paliguan, yung pool mainit na sama-sama silang nagubad. Doon sila naliligo. Nung wala silang uniforme, walang makitang ranggo, walang makita kung ano yung ranggo ng bawat isa. Para lang silang magkakaparehas. Pero sa oras nag-uniform sila at makita mo yung matataas na rango, hindi basta-basta yon. Lahat ng sasalubong sa kanya, sasaludo. Lahat ng makakita dun sa kanyang pagkakakilanlan ay agad na gagawa ayon sa kanyang pagkakakilanlan. Kaya malaki ang kahalaga na kilala mo kung sino ka at kilala mo kung ano talaga yung iyong pagkakakilanlan. Kasi isang bagay yun na nakakasira dun sa ating paglago at paghayo sa ating mga layunin sa buhay kapag hindi malinaw kung ano yung ating pagkakilanlan. Kasi yun yung napakalaga. Kaya nga, kung titingnan natin yung ating kalagayan noon, ang pagkakilanlan natin, isang makasalanan, isang mapapahamak, isang tupang naliligaw. Subalit nung dumating ang Panginoong Yesus at tayo ay binago, tayo binigyan niya ng buhay, at tayo isinama niya mula sa pagkaligaw, dinala niya doon sa kanyang pastulan, nagkaroon ng malaking kaibahan. Tayo naman ay tupa ng Panginoon, na siyang malaki ang kaibahan. Kaya dito, makita natin ang tipanan na ating laging pinapangaral, ang tipanan na ating napag-usapan, ang isang malaking dahilan kung bakit nagbago ang ating pagkakakilanlan. Kasi ito'y binding agreement, no? Isang pagpasok sa isang usapin o isang kasunduan na kung saan hindi sa iyo ipinilit, kundi iyong dinesisyonan. At ito yung tipanan. Magandang halimbawa dito yung sa covenantal relationship ay yung kasal. 'Di ba? Walang pumapasok sa kasal na natapos na yung kasal. Ibig sabihin, pangalawang pagpasok mo sa hindi. Lahat ng pumapasok sa kasal ay dapat, kaya nga kumukuha ng senuman, na ibig sabihin, hindi ka pa pumasok sa isang kasal. Maliban lang kung widow ka na o widower, pwede kang pumasok sa kasal. Pero, ang punto dito, kung bakit natin nihalimbawa yung kasal, kasi malaki yung pagbabago. Dito nangyayari yung kalagayan ng mag-asawa. Kung nung binata ka pa, nabubuhay ka na paanong sa sarili mo, gumagastos ka ng anong gusto mo,
Umuuwi ka kung anong oras na gusto mo, nakipagkwentuhan ka, nakikibarkada ka, naglalaro ka, kung ano yung gusto mo. Pero nung pumasok ka sa isang kasalan, minsan yun yung malaking pagbabago. Kakalimutan mong may asawa ka na. Kaya minsan ang biro ng mga tao, para kang walang asawa. Nang ibig sabihin, maging yung mga tao, inaasahan nila yung kaibahan ng pagbabago ng buhay mo na magiging kakaiba dun sa dati mong kalagayan. Ganun din ang tipanan. Pagpasok sa isang tipanan, ay may malinaw na pagbabagong gagawin ng Diyos. Sa buhay natin, makikita dapat yung kaibahan, makikita yung pagbabago, makikita yung meron kang iniwanan at meron kang ngayong tinanggap na bagong kalagayan. Ganun din, kaya nga sa kasal, mula sa pagiging sa sarili mo, mga barkada mo, hindi na pwedeng katulad ng dati. Diba? Pero hindi naman inaalis yung kaibigan mo nung ikay nagpakasal, kundi yung ini-consider mo na lagi yung partner mo. Ano sasabihin ng partner ko? Ano ba yung panahon ko dapat sa partner ko? Yung kalagayan ko, yung decision mo. Meron kang gustong bilhin, hindi mo mabibili agad. Alam mo, tanungin mo, gusto ba nating bilhin to? Pwede ba nating bilhin tong bagay na to? Mag-uusap kayo hanggang sa mangyayari yung mga bagay-bagay na yun. Kaya, malaki yung kaibahan, no? Ng ganito. O lagi mong inaalala yung partner mo. Nawa sa ating tipanan sa Diyos, ganun na ganun din. Kaya nga pinamagatan natin ng tunay na pagkakilalan kasi pumapasok yung konsepto ng identity crisis. Binili ka na ng Panginoon, pero minsan, napagkakamalan natin na tayo pa rin yung may-ari ng buhay natin. Ang Diyos na ang iyong Panginoon, ibig sabihin ng Panginoon, siya na ang nagmamay-ari ng buhay mo. Pero minsan, inaisan tabi natin ng Panginoon na parang tayong may-ari ng buhay na rin. Parang isang binata o isang dalaga, teenager, sila yung magandang example sa identity crisis. No? Ang isang bata, nakadalasan, pag nag-makeup sila, sabi ng mga magulang, ba't ka nagme-makeup ang bata-bata mo pa? May pagkakataon naman na magugas silang pinggan. Pag nagugas sila, sabi ng magulang, laki-laki mo na, di ka pa marunong magugas ng pinggan, di ba? Minsan nalilito yung bata, ano ba ako, matanda na? O bata pa? Kung ano yung iyong pananaw, yun yung mananalo na lagi mong gagawin. Kaya, ito yung kagandahan sa ating Panginoon, sapagkat nung nakipagtipanan ng Panginoon, meron siyang gusto sa atin na mangyari at may gusto tayong mangyari. Pero dun sa tipanan na ito, na lagi natin binabanggit ay unilateral, ang Diyos lang ang gumawa ng tipanan. At yung ginawa niyang tipanan ay mas best kaya dun sa iniisip nating kasunduan. Minsan iniisip nating kasunduan, napaka payak or napaka simple, short term. Yung kasi yung nilalagay natin. Pero ang Diyos, pag naggumawa ng tipanan, mahaba, pang matagalan. Kaya, napakaganda na Diyos ang gumawa ng tipanan at inalok lang sa atin yung tipanan. Nung pumasok ngayon tayo sa tipanan, makita natin ang Diyos kailanman hindi nagkulang sa kanyang gampanin. Hindi siya nagkamali kahit minsan. Katunayan, may mga talata sa Bible, sa Isaiah 49. Sabi niya, malilimutan ba ng isang ina ang isang anak na nanggaling sa kanya? Tapos, isinunod niya, kung meron mang ina na makakalimot kailanman, ako hindi ko kayo malilimutan. Iniukit ko ang iyong pangalan sa aking mga kamay, sa aking mga palad. Na dun sa salitang yun, para maintindihan ng tao na ang Diyos kailanman hindi makakalimot dun sa tipanan, ginamit niya yung alam ng tao na hindi makakalimot sa pagmamahal dun sa kanyang anak, na walang iba kundi ang ina. At dahil doon, kaya ginamit ng Diyos yun para maintindihan mo na mahal ka ng Diyos, para maintindihan mo na ganun katindi ang pangangalaga ng Diyos. Pero sabi niya, yung pinakamatindi na alam mong nagbibigay ng kalinga, nagbibigay ng pagmamahal, sabi ng Diyos, kung meron mang ganun, at makalimutan niya yung kanyang ina at hindi niya pahalagaan yung kanyang anak pala, isa ang tiyak, kailanman hindi ko kayo pababayaan. Na parang sinabi ng Diyos, yung inahangaan nyo,
na nagbibigay ng pagmamahal. Hindi ko makalimot, masigit ako dun. Mas kaya kong higitan yun. Ibig sabihin, yung pagsasalita ng Panginoon sa tipanan, tiyak na tiyak siya na protektado tayo. Tiyak na tiyak siya na hawak niya tayo. Lagi niya tayong isinasama sa bawat desisyon niya. Gandang halimbawa rin si Lot, si Abraham, nakipagtipan ng Diyos kay Abraham. At dahil sa kasamaan ng tao, gusto niyang gunawin ang Sodom at Gomora. Pero doon nakatira yung pamangkin ni Abraham. Kaya ang ginawa ng Diyos, sinabi niya kay Abraham na gugunawin ko yung Sodoma. At naalala ni Abraham na doon nakatira. Kaya nakipag-bargain si Abraham hanggang kalaunan, hindi pa rin umabot yung kanyang bargain mula sa 50, 45, 40, 30, 20 hanggang 10. Doon sa 10 hindi pa rin umabot. Gumalaw ang Diyos, kinuha yung mga anak niya, mga anak ni Lot, at kinuha si Lot at yung asawa niya at hinila ng mga anghel. Na ibig sabihin, bakit ganun? Talagang plano ng Diyos, wasakin ang Sodom at Gomora, pero dahil nandun yung pamangkin ni Abraham, hindi niya kinalimutan ang kanyang ugnayan kay Abraham. Hinayaan niyang iligtas pa rin si Lot sapagkat ito'y pamangkin ni Abraham. Kaya nakita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Isa pang eksena yung sa Exodo na ang nakipagtipan ng Diyos si Abraham kasi Diyos, nagkaroon ng mga patriarch, pero pagkatapos ni Jose, nung nagtagutom, dinala niya sa Egypt, yung mga mamamayan. Pero yung mga mamamayan, nakalimutan na ang Diyos. Sa haba ng panahon ng pananatili nila dun, mas marami na sila kaysa sa mga taga-Egypt. At nabubuhay na sila at na-appreciate na nila yung mga bagay na naroon. Kaya't para na silang Egyptian. Biglang sabi dun sa unang mga talata, at naalala ng Diyos yung kanyang tipanan kay Abraham, Isaac at Jacob. At dahil dun, kahit hindi humingi ng tulong itong Israel, na pinahihirapan ng Egypto, gumalaw ang Diyos para tayo tulungan. Yan ang tipanan. Yan ang parte ng Diyos kung paano siya magmahal. Pero pag tingnan naman natin yung ating parte, magkikita naman natin ang sobrang daming kahinaan, sobrang daming kakulangan. Sa parte ng Diyos, walang kakulangan. Pagkus binipilit niyang ipaliwanag na hindi tayo magkakamali kapag siyang pinili. Pero sa parte natin, alam ng Diyos na marami tayong kahinaan. Marami tayong kakulangan. Madalas tayo nakakalimot. Pero alam niyo po ba, anong pinakamagandang motivation or ginamit ng Diyos para ang isang tao na pumasok sa tipanan kailanman hindi nakakalimot sa Diyos? Minsan, ang tao gusto niya reward. Pero hindi reward ang ginamit ng Diyos. Katunayan, ang reward ang isa sa ginawa ng kautusan. Pero pansinin natin, wala pa rin nakatupad sa kautusan. Kasi yung reward, prepersayin mo yung sarili mo na gawin yung ayaw mo para magka-reward ka. Diba? Pero, pag tiningnan mo, tinorture mo yung sarili mo. Pagdating sa pagsunod at tutorture mo yung sarili mo, malabong matupad mo yung kasunduan. Darating panahon, mapapagod ka. Darating panahon, hindi mo na kaya. Pabalik ka din sa dati. Minsan naman, ginagamit nila yung punishment. Parusa. Ay, paparusahan ako ng Diyos dahil dito. Pero maraming pagkakataon ng tukso, tinatago niya yung parusa. Ang pinapresent lagi ng tukso, ay yung kasiyahan ng oras na yon, yung kagandahan ng oras na yon. Kaya, madalas, late mo na malalaman, ay, baka parusahan ako ng Diyos, nagawa ko to. Kaya hindi rin magandang motivation ang punishment, reward and punishment. Minsan, self-glory. Kaya mo yun ginagawa kasi para sa glory mo. Pero minsan pag napuno, bumabagsak din yun. Anong pinakamalaking motivation na ginawa ng Diyos? Walang iba, kundi yung kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Dahil sa kanyang laki ng pagmamahal, nagbago yung ating katauhan. Nagbago yung ating kalagayan. At yan yung focus natin sa pag-aaral natin ngayon. Dahil sa ginawa ng Diyos, sabi niya doon, basahin ko ulit, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kung ano tayo ngayon, anumang kalagayan mo ngayon, ito'y gawa ng Diyos. Ito'y tinanabaw ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus,
ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kaya sa unang kalagayan, kilalanin ang tunay na kalagayan. Sino ba talaga tayo? Ano ba talaga ang kalagayan ko sa harapan ng aking Diyos? Minsan kasi magkakaiba. Ano yung tingin sa iyo ng kaibigan mo? Ano yung tingin sa iyo ng magulang mo? Magkaiba. Maring sa labas, sabihin nila, napakasipag, napakabait mo. Pero sa loob ng pamilya, baka hindi ganoon ang pagkakilala sa iyo ng magulang mo. No? Pero dito, makita natin, wala tayong pakialam anumang tingin nila sa atin. Ang mahalaga, kilala mo kung sino ka at alam mo na ginagawa mo yun dahil sa Panginoon, sa pagkakilala sa atin ng Panginoon. Kaya nga, kung sino tayo, titingnan natin sa past, kung sino tayo yung dating makasalanan, nakatakdang mapahamak. Pero sino ka ngayon? Ako yung iniligtas ng Panginoon. Nung siya'y namatay, nagkatawang tao at namatay sa krus at muling nabuhay. Isa ako sa nanampalataya sa Panginoon na binigyan niya ng bagong buhay. Kaya nga ang kaligtasan, makita natin, hindi yan nagsisimula sa mabuting gawa. Nagsisimula yan sa pag-ibig ng Panginoon. Sa paraan na yon, nung niligtas niya tayo, nung binago niya tayo, diniklara niya agad na tayo'y matuwid. Diniklara niya agad na tayo ay karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Yung tinatawag na justification. Diniklara niya agad na tayo ay banal. Kahit marami pa tayong nagagawang kasalanan, kahit hindi pa tayo perpekto, kahit nasa proseso pa lang tayo ng pagbabago, diniklara na tayo ng Diyos na banal. At yun yung ating pagkakakilanlan. Bakit tayo naging banal? Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil nakipag-isa tayo kay Kristo Jesus na siyang banal. Naging pag-aari tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang tunay na pagkakilala mo, ikay banal. Sa Bible, tinawag niya saints. No? The saints from Ephesus. You are saints. Tayo'y banal. Pero dalawang klase kasi ang justification. Justification by works and justification by faith. At doon tayo sa sinasabi ni Pablo na justification by faith. Hindi tayo banal kasi wala tayong nagawang kasalanan. Kundi tayo'y banal kasi merong Diyos, merong Panginoong Yesus na nagpapaging banal sa atin. At yun yung kalagayan natin. Isang napakagandang kalagayan na dapat wag nating kalimutan. Malaki ang kinalaman ng pagkakakilanlan. Yun ang magpapagalaw sa iyo sa tamang kilos at tamang gawain. Naalala nyo si Gideon. Si Gideon ay isang hukom, judge sa Israel. Pero makita natin sa panahon ni Gideon, nung nasakop sila ng mga mananakop galing sa ibang bayan, si Gideon ay isang likas na duwag, isang likas na takot. Kaya ginawa niya, iniwan niya yung pamilya, tagtago siya, at pumunta sa bundok. Pero nakita ng Diyos na si Gideon may matuwid na puso. Kaya plano niya si Gideon ang gamitin para gawing hukom. Kaya pinuntahan siya ng anghel. Nung makita lang siya ng anghel, ang sabi agad ng anghel, "Hey, mighty valor." Tinawag agad siyang magiting na mandirigma. Pero duwag siya. Duwag siya. Pero sa mata ng tao, sa mata ng mga magulang niya, kapatid niya, duwag siya. Kaya siya tumakas. Maging sa sarili niya, alam niya, duwag siya. Pero nagulat siya, mayroong isang anghel nagsabi, "Mighty valor? Magiting na mandirigma?" Yun ang nag-iisang taong nakatingin sa kanya na siya'y kakaiba. Alam niyo po, ganun yung pananaw ng Diyos sa atin. Yung pagkakilanlan natin, huwag nating tingnan yung ayon sa tingin natin sa sarili natin. Tingnan natin ang ating sarili kung anong tingin ng Diyos sa atin. Si David, magita natin, ang tingin sa kanya ng kanyang magulang, isang pastol lang. Pero magulat ka, ang tingin pala sa kanya ng Diyos ay isang hari. Di ba? Si Pablo, ang tingin sa kanya ni Ananias ay isang kaaway na nagpapangga para sila padakip, parusahan, lupigin ng mga Kristiyano. Pero nung oras na yon na tinawag ng Diyos si Ananias, ang tingin niya, si Pablo ay isang gamit na mahalaga, isang chosen vessel na gagamitin niya sa
pagpapakalat ng kanyang ebanghelyo. At makita natin sa lahat ng mga apostol, si Pablo ang pinakamaraming nagawa. Kaya yun yung kagandahan. Yun yung kagandahan ng ating unang lesson. Dapat makita natin kung sino tayo, malaman natin ng malinaw kung sino tayo. Huwag nating isipin ano yung tingin ng tao sa atin. Basta't mahalaga, ano ang tingin ng Diyos sa atin. At yun yung paniwalaan natin. Pangalawa, mga kapatid, yung samantalahin ang bagong katauhan. Meron tayong bagong katauhan. Yung bagong katauhan na yun ngayon, yung ating pagsamantalahan. Halimbawa, binigyan ka ng pagkakataon na pumunta sa ibang bansa. At doon sa pagkakataon na yun, ay binigyan ka ng anumang bilin mo, anumang orderin mo, libre. Na loob ng 3 araw. At doon sa 3 araw, dahil natatakot kang lumabas, hindi mo kilala yung mga tao, nagkulong ka doon sa loob ng hotel. Nagtago ka doon, nanood ka lang, nakita mo yung TV, ang ganda, nanood ka ng TV. Tapos nakita mo may telephone, meron kang contact, binuksan mo yung cellphone mo, wala kang ginawa kundi maglaro or makipag-contact sa mga kilala mo at sinabi mo nandoon ka. Hanggang nauubos yung 3 araw. Ang problema, hindi mo na pagsamantalahan yung pagkakataon na nasa iyo. Hindi mo nagamit yung pagkakataon na sa iyo. Nung nawala na yun, sa oras na bibili ka, may bayad na. Yun yung ibig natin sabihin. Ngayon, binago tayo na Panginoon, ginawa niya tayong matuwid. Hindi lang yun yung mahalaga. Tinakda ka niya sa magandang kalagayan. Yun tinatawag na nilagay niya yung banal na spirito sa puso natin. Samantalay natin, hindi ka na pagkatulad nung dati. Isa ka ng tao na karapat-dapat. Sabi niya, nakatakda sa paggawa ng mabuti. Nakalaan sa paggawa ng mabuti. God's handiwork, sabi niya doon. God's workmanship. Ibig sabihin, hindi ka na katulad ng dati na manggagawa ng kasalanan, kundi ikaw na ngayon na siyang maggagawa ng kabutihan ng Diyos. At sabi yun, kailan yun plinano ng Diyos? Bago ka pa isilang. Bago pa. Nung palang pasimula, plinano ng Diyos. Kaya kung ganun pala yung ating kalagayan, dapat pala natin pagsamantalahan. Dapat natin gamitin. Huwag tayong matakot. Mabuhay tayo. Yung tinawag, live with intentionality. Yung live with intentionality. Hindi yung parang kung ano yung tamaan ng hangin, yun na yun. Hindi. Dapat malinaw ka kung sino ka, sino mang makausap mo. Opportunity yun. Opportunity yun para masabi sa kanya yung salita niya. Opportunity yun para makipagkilala sa kanya. May mga pagkakataon na hindi na naulit. Opportunity yun para ma-share mo yung Word of God. At yun yung katauhan natin. Yun yung kalagayan natin. Hindi mo lang kilalanin kung sino ka, kilalanin mo rin ano yung kakayahan na meron ka na nilagay ng Diyos. Parang yung buto ng halaman na binanggit ni Jesus na nung pinipigilan siya ng mga alagad na huwag mapahamak, sabi niya, malibang ihagis ang buto sa daan at ito'y mapakan, ito'y punta sa lupa, hindi ito magbubunga, hindi ito, malibang ito'y mamatay, hindi ito mamuling mabubunga. At ito yung maganda. Ito yung maganda. Ang tingin ng tao sa iyo, walang kakayahan. Pero ang tingin sa iyo ng Diyos, nasa iyo na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at kaya mong gawin yung mga bagay na ginawa niya para sa iyo. Hindi ka naman utusan ng Diyos ng mga bagay na hindi mo alam. Ang totoo, marami nang ginawa ang Diyos sa iyo at kung ano man yung ginawa ng Diyos sa iyo, yun din ang utos ng Diyos na gawin mo para sa iba. Kaya, yung pananamantala sa bagay na yun, hindi yun magic o hindi yun parang hula o utos lang sa pamagitan ng salita, kundi experience yun. Pagbabagong ginawa ng Diyos na pwede palang gawin din sa iba. Kahit gagamitin mo ngayon yung sarili mo na oportunidad ang bawat oras, oportunidad ang bawat pagkakataon. Huwag kang papayag na hindi mangyari yung ginawa ng Diyos. Kaya yung
dito sa sitwasyon natin, pinatawad na tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Huwag ka nang mag-isip ng mga bagay patungkol sa paano kung patatawarin ng Panginoon. Pinatawad ka na ng Panginoon. Huwag ka na mag-isip patungkol sa mga bagay na hindi mo kaya. Yun yung panlilinlang ni Satanas. Matagal nang dinisenyo ng Diyos na kaya mo ang isang bagay. Pero si Satanas sabi niya, hindi mo kaya. Kaya madalas, hindi ka lulusob, hindi ka hahayo. Madalas, marami kang alibay pagdating sa mga bagay-bagay. Yun ay dahil sa pagkakilala mo sa sarili mo. Pero kung nabago yung pagkakilala, nagbago yung iyong motivation, yung iyong plano, magita mo, magiging kagamit-gamit yung buhay natin para sa Panginoon. Kasi yung banal na Espiritu, tinan nyo na lang anong kaibahan mo noon nung hindi ka pamatay at kaibahan mo ngayon? Una, dati patay ka sa Espiritu. Sabi niya yan sa Efeso. Pero ngayon, buhay ka na dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang tinatawag dun yung Espiritu, kasi yung ating Espiritu, iba yung Holy Spirit yung ating Espiritu, ito yung ating kamalayan tungkol sa Diyos. Kaya nung hindi ka pa mananampalataya, ignorante ka tungkol sa Diyos. Kaya nga, nung makakilala tayo sa Panginoon, yun yung panahon na gumalaw yung Espiritu sa iyo, ang Banal Espiritu, para maintindihan mo ang kanyang salita. At pagkatapos, nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, pumasok ang Banal Espiritu, kasama ng iyong Espiritu, upang ikaw ay lumakad ng ayon sa plano ng Diyos. Siya ay nag-uutos sa iyo, siya nagtuturo sa iyo kung anong gagawin. Kaya, yung potential mo, sobra. Yung buto na parang walang saysay, yung potential niya napakalagi. Bigyan mo lang ng pagkakataon. Gamitin mo lang. Kaya't yun yung malaga. At tunayan, nakita natin ang paggawa ng mabuti sa isang tao na makasalanan ay napakahirap. Kailangan niyang planuhin. Huwag niyong isipin ang paggawa ng mabuti para lang sa mga matuwid. Maging masama ay kayang gumawa ng mabuti, pero yun yung mga kabutihan na hindi karapat-dapat sa Diyos. Kasi yun ay self-motivation, no? Hindi katulad nung kabutihan na gawa ng Diyos is God's motivation. Ito yung work of the Holy Spirit. Ito yung fruit of the Holy Spirit. Malaki ang kaibahan nun. Kapag hindi ka mananampalataya, enjoy kang gumawa ng masama. Mahirap gumawa ng mabuti. Pero pag naging mananampalataya ka, dahil binago ng Diyos, binuhay yung Espiritu mo, at nilagay ba ng Espiritu, normal sa atin ang paggawa ng mabuti. Kaya sinabi niya dito, nakatakda kang gumawa ng mabuti. Kasi normal yun. Yun yung kaurian, yun yung kalikasan, gumawa ng mabuti. Ang paggawa ng masama ay isang mahirap na bagay. Isang tinatago, pinaplano para magawa. Nagbabago ang kalagayan. Kaya kung ganun pala, na nakatakda ang iyong katawan sa paggawa ng mabuti, dapat ito'y pagsamantalahan. Dapat ito'y laging pinaplano kung anong gagawin. Dapat yung salita natin, lagi tayong nakipag-usap sa mga tao na maisisingit natin, Panginoon. Yung ating kakayahan, mga talento, dapat inaalok mo to para dumami yung tao na makinabang sa kabutihan mo at sa ganun lalapit sila sa iyo at pag ikay nangaral, agad silang maniniwala kasi naramdaman nila yung kabutihan mo. Yun yung kagandahan na dapat nasamantalay na rin. Katunayan, isang kapaguran nga lang yung parang ang paglilingkod sa Diyos ay isang kakulangan kapag hindi nangyayari. Halimbawa, Matthew 6:33. Anong sabi dun sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kailan sinabi yun? Pag tinignan yung context, ang kinalaman nun tungkol sa pagkaabala, tungkol sa pangangailangan, tungkol sa daramitin, tungkol sa lahat ng kaabalahan sa buhay. Diba? Pero paano solusyonan yun? Sabi niya, maglingkod ka sa Diyos. Unahin mo siya at ang kanyang katwiran. Sabi niya, lahat ng ito'y dadagdag sa iyo. Tingnan niyo yung kaibahan, yung nakatakda talaga tayong maglingkod sa Diyos. Kasi yung paglilingkod natin ang siyang magwaalis
nung mga bagay na ating paggalipin, yung mga bagay na ating kakulangan, yung ating kagipitan. Minsan nakapagtaka, lalo na pag dinila natin yung Matthew 11:28. Sabi niya, "Come unto me all you are heavy laden, and I will give you rest." Pag diningnan mo, yung susunod na verse, "Take my yoke." Diba? "Take my yoke." Na ibig sabihin, sabi mo kayong mga nabibigatan, lumapit kayo, tapos ibibigay mo yung yoke. Siyang mabigat din. Pero ang kasunod doon, "My yoke is easy to carry." Na ang ibig sabihin doon, ang paglilingkod sa Diyos, ang paggawa ng mabuti, ang paggawa ay isang kapahingahan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, nilagay ng Diyos yung makinarya ng paggawa ng mabuti. Kaya Kristiyano lang makikita mo na kahit naglilingkod, hindi napapagod. Kahit gumagawa, sumasaya. Hindi kalugihan ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, kundi ito'y kagaangan, ito'y kalakasan, ito'y katagumpayan. Walang taong naglilingkod sa Diyos na napapabayaan ng Diyos. Walang taong naglilingkod ng Diyos na nakalalamang sa Diyos, na mas marami kang nagagawa, na bibigay kaysa yung bigay ng Diyos. Hindi to, you cannot outgive God. Ang Diyos na pinaglilingkuran mo, ang siyang Diyos na siyang tutupad ng mga pangako niya para mangyari ito. Kaya maganda ang pagkakataon. Nakita natin una, iba na yung katauhan natin, dapat kilala natin kung sino tayo. Hindi sa mata ng ibang tao, hindi sa mata mo, kundi sa mata ng Diyos na lumikha sa iyo. At tayo'y mga nilikha ng Diyos na katipan niya. No? Tayo'y tupa ng Panginoon. Kaya proud tayo doon. Pangalawa, samantalahin yung pagkakataon. Dapat alam natin yung kakayahan natin para mapagsamantalaan. At yung panguli, na dito tayo magtatapos, yung pag-ingatan ang mga layunin sa araw-araw. Yung ating mga iniiwang halimbawa. Merong isang kwento noon na merong taong naglakbay sa disyerto. Pagkatapos nagkita sila doon sa isang lugar. Sabi ng matanda, "Ikaw yung may dala ng kamelyo na pilay na may dalang asukal." Takang-taka siya, paano yung nalaman? Kasi nakita niya yung footprints ng kamelyo, yung isa malalim, yung isa magaang. Kaya't nalaman ng matanda, pilay yung kamelyo niya. Pangalawa, nakita niya may mga langgam dun sa kanyang dinaraanan na nalam niya may dala siyang asukal o matamis na bagay. Kahit hindi mo nakita yung tao dahil nagmarka yung kanyang mga galaw, yung kanyang lakad, yung kanyang journey, nagmarka, maalala ka ng tao. Mga kapatid, lahat tayo naglalakbay sa mundong ito araw-araw, nagdidesisyon tayo araw-araw. May mga kaibigan tayong nakikilala, mga kasamaan, pamilya na nagiging bahagi ng ating buhay. Pero lahat tayo lilipas, lahat tayo papanaw sa mundo. Ang tanong, alin sa mga ginawa natin yung maalala ng tao? Alin sa mga naalala natin yung pinag-uusapan ng tao? Tayo. Minsan pag magkwekwentuhan tayo, minsan may binabanggit tayo na uncle, tatay, nanay, o lolo. Yung kanyang kaibahan, yung kanyang kagalingan na nakinabang tayo. At yun ang pinagmamalaki natin. Diba? Pero, tandaan natin, kapag wala tayong nagawang maganda, hindi yan pag-uusapan ng tao. Hindi yan nahangaan ng tao. Walang impact yan. Kaya nga napakalaga na pag-ingatan natin yung ating galaw. Nakakalungkot, dalawang bagay ang pwede maalala ng tao. Yung kamalian na nagawa natin o yung kabutihan na nagawa natin. Kaya nga, tayo nilagay ng Diyos para maging halimbawa. Sabi niya, inihanda kita. Noon pa man, inihanda niya na tayo na gumawa ng mabuti. Kaya sa ating paggalaw, dapat mag-ingat tayo. Yung buhay natin parang liwanag, sabi niya sa Matthew 5. Liwanag at asin na nakikinabang yung taong nasa paligid mo. Nakikinabang yung mga taong nasa tabi mo. At yun ang Diyos. Yun ang disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nagbibigay tayo ng impact. Magpapasalamat. Alam nyo, nagpapasalamat ang maraming tao sapagkat nakilala ka niya. Kasi yung buhay mo nag-iiwan ng impact
dun sa mga tao para maintindihan nila na dapat din silang maging matuwid. Dapat din silang kumilala sa Diyos. Kaya, dito makita natin yung dun sa ating kaligtasan, kumpleto yung ginawa ng Diyos. Di niya lang iniba yung iyong katauhan. Binigyan ka pa niyang kakayahan para gumawa ng mabuti. At lahat ng iyong buhay, alalahanin ng ibang tao para lumapit din sila sa Panginoon. Huwag nating hayaan na yung maalala nila ay yung ating kamalian. Ang maalala nila ay yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Kaya, titingnan natin, parang past, present, and future, alam ng Diyos yung past mo, at yung past natin, binago niya nung nakipagtipan tayo sa Kanya. Kakalimutan yung past at ang bago mong kalagayan ay bayan ng Diyos. Yung present mo, dapat nabubuhay ka bilang bayan ng Diyos. Huwag nating ngayaan na malito yung tao. Baka inconsistent or baka hindi accurate. Sinasabi natin na tayo ay vegetarian pero hindi tayo kumakain ng vegetable. Hindi accurate. Pwede mo sabihin kung sino ka, pero ang problema, accurate ba yun dun sa galaw natin? At yun yung pangalat. Yung panguli, makita natin, nag-iiwan tayo ng marka sa mga taong nakapaligid sa atin. Balang araw, papanaw tayo sa mundo. Ano yung iiwan natin? Na siyang gagamitin ng Diyos para kumilala yung mga taong ito sa Panginoon. Kaya, at sa future, makita natin, nakatakda tayo sa mas marami pang gawain at paglilingkod para sa Panginoon. Hindi pa tapos ang ating gampanin sa Diyos. Hindi pa tapos yung ating serbisyo. Marami pang gagawin ng Diyos para sa atin. Marami pa siyang tatapusin. Sabi niya sa Romans 8:28, sabi niya, all things work together for good to those who love Him. Habang nandyan ang Panginoon, lahat ng galaw natin, itatama ng Panginoon. Bakit? Kasi mahal natin siya. Makita natin, walang masasayang sa buhay natin, tayo ay nasa tamang direksyon. Tayo'y tinawag ng Diyos at umaasa ng Diyos ng pagbabago. Hindi siya tatawag at pagkatapos wala siyang asahan. Mga alagad, sabi niya, come unto me, I come and follow me, and I will make you fishers of men. Naalala nyo yung may inaasahan na Panginoon. Ang mga Israel ay pinagkatiwalaan ng kanyang salita. Pero hinaawaan sila ng Diyos. Sabi niya, who unto you? Bakit? Hindi nangyari yung expectation ng Diyos. Ikaw na naging pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos pero hindi mo nagawa. Nakakapanginayang. Ngayon, nakita natin, may ginawa ang Diyos sa atin. Kailangan lang natin gumalaw. Ayon dun sa pagkatawag ng Diyos. Ayon sa paggawa ng Diyos. Dapat, nilikha niya tayo. Nakawangis niya. Kaya dapat makita sa atin yung bunga ni Jesus sa buhay natin. At tayo'y tinakda ng Diyos para sa bagay na ito. Hindi ito mahirap. Kundi ito'y normal na kalagayan. Ito'y normal na kalikasan. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi pinag-iisipan, kundi pinagsasamantalahan. Ang pagpili sa Diyos para sambahin siya ay hindi mahirap na bagay, kundi isang kasiyasiyang bagay. Nawa, maintindihan natin, mga kapatid, na ang Diyos ay abala para tayo baguhin. Ang Diyos ay abala para tayo gamitin. At ang Diyos ay abala para maraming tao na makita ng iyong kabutihan upang makapaglingkod sa Panginoon. Nawa, makita natin ang bagay na to. Mahal tayo ng Panginoon, kaya niya ginawa ang ialay ang kanyang buhay, pero naghahangad ang Panginoon ng pagbabago dun sa ginawa niyang kabutihan para sa atin. Hindi yun panunumbat, kundi yun ay bunga. Kung totoong naitanim ang pag-ibig ng Diyos sa atin, imposibleng hindi ito magkabunga. At kalaunan, nag-aangad ang Diyos na maraming kakilala natin, ang lalapit din sa Kanya, kasi nagsimula na siya sa iyo at nakita ng tao yung buhay natin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat alam po namin na ikaw ang aming Diyos na pinaglingkuran at pinaglilingkuran hanggang sa ngayon. Dalahin po namin ang patuloy na pagkilos mo sa amin. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa katauhan na binago mo kami. Salamat sa tipanan na kung saan siyang nagkulong sa amin
upang huwag kami papahamak, kundi pinili mo ang pinakamabuti para sa amin. Kaya dalayan po namin ang pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Hayaan mo, Panginoon, patuloy namin maging kasiyahan namin ang paglilingkod sa iyo, maging kasiyahan namin ang pagsamba sa iyo. Payamang itinakda mo kami, Panginoon, para sa gawain ito. Dalayan po namin na ilayin niyo po kami sa distraction, ilayin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng pagkalito, bagkus mamuhay kami ayon sa nais mo. Naniniwala kami, Panginoon, na marami ka pang gagawing kabutihan para sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin binabalik ang pasalamat at papuri sa pangalan na ayon, Panginoon Jesus. Amen.